Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Kipi Chu. Tungkol ito sa application ni Secretary Boying Rimulya bilang ombudsman. Okay. Isinare niya ang post ng balita. Manila Bulletin ito. Ito tungkol sa clearance. Ito. Pinagsumiti ng Korte Suprema ang mga aplikante sa pagka-ombudsman na sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Philippine Charity Sweepstakes Office Chair Felix Reyes ng clearance sa pending cases na nakahain laban sa kanila. Okay? So, I don't know itong sa PCSO kung ano yung kaso. Dito kay Secretary Boying Rimulya, bilang mga DDS, alam natin yung ginawa nila kay Tatay Digong na sa tingin ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy, illegal, unconstitutional, maraming nilabag na batas. At yun, naisampa ngayon sa ombudsman. Kailangan para ma-consider siya na nominee para maisama siya sa shortlist ng Judicial and Bar Council para pagpilian ng Pangulo, dapat makakuha siya ng ombudsman clearance. Up to now, wala pa rin siyang ombudsman clearance. Okay? So, ito. How big is his chance to get an ombudsman clearance? Hanggang September 15 daw ang deadline So 10 days to go. Ito, maganda itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, siyempre ito ay chismis lang. Mga bali-balita, marites. Preface agad. But we have a very upright investigators and lawyers working for the ombudsman, and there's somebody heading the clearance section who is full of integrity, and the decision isn't just up to Attorney Dante Vargas because he also needs their approval to clear Rimulya. Wow! Saludo ako sa ombudsman as a whole. Nasubukan ko na pailan ng kaso sa ombudsman nung nasa active service pa ko. Tumulong ako sa anti-illegal logging campaign ng ating gobyerno, na deputize kami, tumulong sa DNR. Nako, yung mga nahuli naming mga kahoy, mga illegal loggers, gusto nila akong resbakan. Sinampahan ako ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, hindi ako natakot, basta nag-submit lang ako ng mga documents. Pagdating ng panahon, na-clear ako. Kasi tumulong lang ako. Hindi ko trabaho yan, illegal logging campaign. Kaya lang, hiningi nilang aming tulong sa Philippine Army. Tumulong kami. Sinampa ng kaso. Clear. Kaya ako, naniniwala ako maraming matitinong lawyers, investigators sa ombudsman. At ito nga, sana totoo, chismis lang, sabi ni Kipi Chu. Pag-usapan lang natin, very upright ang head sa clearance division. Ilang beses akong kumuha ng clearance ko sa ombudsman. At nakakakuha naman. Kasi kung wala ka talagang kaso, wala sila. Kaya lang kung may kaso ka, over the years, ilang taon na yan, nandyan na mga professional ito. Mga seso pa siguro ang iba dyan. Hindi natatakot sa politiko. Kaya, good news. Kahit gustuhin man ng acting ombudsman, nabigyan ng clearance, kung ayaw ng division chief o clearance chief, anong magagawa ng Kaya, medyo malabo pa ang pagiging ombudsman ni Secretary Boying hanggat hindi siya nakakakuha ng clearance sa ombudsman. Okay, ito pa. There is probably, sabi ni Kipi Chu, there is probably a power play happening inside the ombudsman now.
So please, everyone, let's pray for all the lawyers and investigators fighting to do what's right inside the ombudsman. Yes, ako, kasama na sa dasal ko yan dahil nabahala ako sa sabi ni Senator Amy. Plan A, pumalya. Plan B, pumalya. O nasa Plan C na sila ngayon, ombudsman. Pag nakaupo yung gusto nilang ombudsman, nako, putaktihin nila ng kaso. Law warfare. Kasuhan nila ng kasuhan si BP Sara hanggang mapakulong nila before 2027. And in that way, mawala na si BP Sara sa landas nila papuntang Malacanang sa 2028. So, dasal. Magdasal po tayo na ang mga lawyers, investigators, magkaroon ng prinsipyo ng katatagan ng law. Of course, kasama na rin ang acting ombudsman. Do what is right. Sabi nga ni Senator Amy, kung nandyan na yung sohol, ang galing talaga itong banat ni Senator Amy. Kung nandyan na yung sohol, itaas mo ang iyong dalawang kamay, ganyan. Tapos sabihin mo, hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin ang inyong mga sohol sa akin. Na. Maganda yun ha. Hindi ko kayang tanggapin. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Comments. J. Rain, sabi niya, for sure, we need to be vigilant about this because as we can see, they can move a mountain just to get done what needs to be done. Rochelle Atabelo, if he's got delicadeza, don't apply. Oo nga. Antonia Pernio, not qualified. Period. Karen Akot, abuse of power. Aidem Nagilanak, oh God, please hear our prayer. No evil in the ombudsman, please. Jenny Enriquez, dear Lord, please intervene to put only principled ombudsman. Please, please. Last bastion natin ng democracy, fairness, and good governance ang ombudsman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagyod mo na ni ang seedling nga among ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na, so 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambo kaayong seedling. Bye. Ganda. Oh, kumangan ba ito? Sigurado ah. Dito na. Ha? Ay, basta dito. 40. Salamat kayo kay nadugangan ang among tanong nga kape. So, salamat kayo sa Ginoo nga makauso na Ginoo kasama. Oo. Pila na dayon manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250. 250, so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud.
dagan na gyud makakuha na ko sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.